Hello and how's it going, guys? This is Jax Kulagan and welcome back to my channel. Hold up. So for this video, mag-unbox na naman ako ng another pair of sneakers sa harapan nyo. So samahan nyo ako. So this to is nung 2019 pa, which is I'm still in college of I think 3rd year or 4th year. Nagtitesis ako ng mga time na yun. Siya nung Air Max Day nung April 2019. Yung may mga pinag-vote sa sneaker apps na kung ano yung gusto mo. This was designed by Guangshin sa Korea, which is designed sa inspired siya sa South Korea na flags. Samahan nyo ako yan box harap grills, kumbaga para sa akin. Hindi naman siya gaanong kamahalan pero mahirap siya sa size ko and this was released way back na. So ito yung box niya, no. So medyo yan, luma siya. Nabili ko siya sa tao rin, another collector from Angeles City. Ewan ko kung Koreano siya eh, hindi niya naka-face mask kasi siya nung minute up ko dun. Box nakalagay is Nike On Air sa harap. Then Nike Air Max 97 OAGS nakalagay dito. Yung dito niya naman sa top part is Nike na logo with check. Syempre, tapos white yung kanyang check mark. Yun, simple lang yung kanyang box, hindi siya typical orange. And I think ito pa yung mga old boxes ng mga Air Max 97 before. Yan. Pag binuksan nyo, makikita nyo kagad yung paper, which is nakalagay Paris, Tokyo, NYC, Paris, tapos SH, Seoul nakalagay. Ayan yung mga dinesign nung specific na month na yon na pinag-vote yung mga tao kung ano yung mga gusto nila. So, ito siya. Ito yung paper niya. Just a text na mga pan. Tapos, meron siya dito na nakalagay. Yan. Yan siya. Kung nakikita nyo yung red, itong mga colors na to is very nice. It's a postcard na, it's a little nice na sinamahan nila ng postcard. Hindi siya masyadong used. Kumbaga para lang siyang VNDS. Slightly used lang. So ito siya. Nagamit ko na to sa office. I think thrice. 97 Yunsul. Pag titignan nyo, wala yung kanyang insoles. Naiwan ko sa apartment sa Angeles. So I'm very sorry for that. Pero yung kanyang nakalagay dun sa kanyang insoles is neon. Tapos Seoul sa kabila. Parang ganun to rin sa harap ng kanyang tang. Yan, Seoul. So this is the shoe. Very nice siya in person. Plastic yung kanyang plasticky. Parang ganun yung material na ginamit dito sa neon red tsaka neon blue. Tapos yung all around black niya is leather, which is hindi siya gaanong kagandahan pero okay na sa for an Air Max 97. Parang yung quality niya is yung sa bullet na silver bullet. Ganun yung quality niya. Tapos yung sa check niya is neon red din na dito sa left side na malaki, big check. Yan. Na nagsisimbolize sa flag ng North Korea. Tapos dito naman sa right niya is may maliit na check which is red din pero embroidered siya doon sa part ng mesh. Meron din siyang part ng mesh dito sa left. Parehas both. I think that's the ganyan naman yung mga typical na Air Max 97 eh. Tapos dito naman kitang-kita nyo yung air bubble niya is very clear pa, hindi pa siya foggy. Most usually pag nagamit na yung sapatos nagiging foggy siya over time. 7 din na shape. Yan. So pati sa likod and sa harap Air Max 97 na shape. Tapos meron siyang check of course sa likod sa heel part ng midsoles. Tapos yung dito sa kanyang heel tab may nakalagay na Korean letter. Hindi ko alam kung ano meaning yan pero Korean yung nakalagay. Ewan ko kung Nike pero Korean siya. Yan. Ewan ko kung nakikita sa camera but ayun yung one niya. Yan. Meron siya sa talampakan na red Nike na sa bounce or ano mong tawag dito. Well, ito yung right side niya. Kung makikita nyo dito naman sa right side Nike yung kanyang nasa tang. Tapos yung both ko nila is round laces for both part. Tapos reflective siya parehas.
reflective parehas yung kanyang laces. Ito naman sa right side is kulay blue, yung nasa baba niya. Kung makikita nyo, blue and red na neon yung pinagkaiba nila. Kaya nga sabi ko, 3 beses ko na ito nagamit. Ginamit ko nga dahil sobrang excited ko. Syempre, pag nakakuha kayo ng grail nyo, sinusuot nyo agad Unless hindi kayo yung ganung tao, gusto nyo gawing investment yung sapatos nyo, then huwag nyo suotin. Pero ako, sinusuot ko kasi most part, natatanggal na kasi yung mga glue ng mga yan. Gaya ng ibang sapatos, yung Chicago na Jordan 1 ko. Sobrang tagal na nun, kaya natanggal na yung glue niya. And yun, di ko na siya pinaayos kasi mahal din naman magpaayos Tatagayin ka ng mga nagre-restore lately And yun pa yung isa kong ayaw sa sneaker game lately. Mas mahal pa yung pagpaparestore. Although naiintindihan ko naman kasi yung sapatos sometimes is tumataas. Yun, gaya nga ng sinabi ko, naiwan ko both yung insole sa apartment. But most part, ayun yung details ng sapatos na to. Ayan. Na-maintain niya naman yung good condition ng sapatos. And wala pa siyang sole steps kasi nga hindi siya masyadong ginamit nung may-ari dati. Yun. And I really like it kasi this is one of my grails before na sapatos nung mga midst of pandemic. Then as well, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng heel tab. Dito sa right side, meron siyang nakalagay na Air Max na sa heel tab niya. Air Max yung nakalagay na word. Hindi katulad na nandito is nakalagay siya sa South Korea yata na lettering Chinese. Ewan ko kung Air Max to or Nike, but yun. So yun lamang for this review. What are your thoughts about these shoes? They were released 2019 pa. Ewan ko kung nakikita siya sa camera, but all around very plasticky yung material na ginamit sa sapatos na to. Ayan, plasticky siya. Hindi siya parang typical leather or hindi siya parang typical na mga materials na ginagamit sa sapatos. But ayun, gusto ko to dahil dinisign siya ng Korean vibe, yung mga neon lights. Ayan. Super angas kasi ng itsura niya. And very unique siya compared sa mga nakikita nyong Air Max 97 na usual. Yung mga silver bullets, yung black, yung whites. Very typical na kasi nakikita. But this one is very unique. So, yun. That's why I want this Air Max 97. So, yun lamang for this review. And I hope you guys enjoyed my video. So, yun. This is Jaxicul. And if you have some thoughts that's in your head for this shoe, just comment down below and like and subscribe. I'll see you again in my next video.